isang maliit na kubo nakaupo si Lucia at ang kanyang ama si Mang Andres, habang nag-uusap tungkol sa bagong buwis na ipinatutupad ng Kura Poroko. Ama, paano na tayo? Halos wala lang tayong mapakain. Tapos, heto na naman sila, nagpapataw ng mas mataas na buwis? Wala silang pakialam sa atin, anak. Alam nilang wala tayong laban. Pero hindi tayo dapat manahimik. Pupunta ako sa gobyerno para ipaglaban ang ating karapatan. Ngunit, Ama, hindi ba't delikado iyon? Baka mapahamak ka. Sa harap ng kumbento, kinausap ni Mang Andres si Padre Esteban. Padre, patawad po. Ngunit, paano po kami mabubuhay kung patuloy ninyong dinaragdagan ang aming buwis? Ang kahirapan ay pagsubok ng Diyos. Kung mahina ka, baka hindi ka karapat-dapat sa kanyang biyaya. Hindi ba't ang simbahan ay dapat kumakalinga sa mahihirap? Bakit po ganito ang nangyayari? Huwag mong kalimutan kung sino ang kausap mo, mga Andres. Ang utos ng simbahan ay hindi maaaring labagin. Sa piitan, dumalaw si Lucia sa kanyang ama. Ama, patawarin mo ako. Hindi kita nailigtas. Anak, huwag kang umiyak. Hindi kailanman nagwawagi ang kasamaan. Huwag mong hayaan na tapakan kanila tulad ng ginawa nila sa akin. Ano ang dapat kong gawin, Ama? Lumaban ka, anak. Ngunit, huwag kang matulad sa akin. Humanap ka ng ibang paraan. Sa tahanan ng isang mayamang Doña Felisa, humihingi ng tulong si Lucia. Iha, hindi ko nais pakialam sa gulo ng mahihirap at ng simbahan. Hindi ko hayaang madungisan ang aking pangalan. Kahit po alam ninyong may mali? Ha 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 ha! Lucia, ganyan talaga ang mundo. Kung mahirap ka, matuto kang tanggapin ang iyong kapalaran. Sa may ilog, mag-isa si Lucia. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at sa gabing iyon, natagpuan siyang wala ng buhay sa may ilog. Ama, ginamit ko ang lahat ng paraan, ngunit wala pa rin nakikinig sa akin. Ang mahirap ay mananatiling mahirap.